The Parable of 10 Virgins. Gusto kong pakinggan mong maigi ito kapatid kasi merong pinapasabi sa ating panahon. Mateo chapter 25 verse 1, may 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mangmang at ang 5 ay marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Tatagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Gusto kong maunawaan mo kapatid na yung 10 birhen ay kumakatawan sa buong religion sa buong mundo. Nahahati ito sa dalawa, 5 foolish virgins and 5 wise virgins. At ang problema dito, lahat sila ay nakatulog. Hindi lang yung 5 foolish virgins. Lahat po sila, ibig sabihin, merong spiritual sleep bago ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang Panginoong Hesukristo ang kumakatawan dun sa lalaking ikakasal. Humanda ka kasi ito ang isinalaysay ng Panginoong Hesus sa parabolang ito bago ang kanyang pagdating. Mateo chapter 25 verse 6, ng hating gabi na biglang may sumigaw, "Nariyan na ang ikakasal, halikayo't salubungin ninyo." In the last days, lahat ng religion all over the world, all the churches ay mararanasan ang pagkatulog spiritual. Patay ang pananampalataya. Mga kumilala kay Lord pero hindi nilalakaran ang will ng Panginoon. Yung nasa church, uma-attend, oo, nagwo-worship, gustong-gusto ang motivational speaking, na-entertain, natatawa, pero walang pagbabago, walang transformation. Even ayaw ng commitment kahit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Take this as a reminder kung isa ka sa taong tulog ang spiritual. Ito ang sinabi ng Mateo chapter 25 verse 3. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Kung mapapansin mo dito, merong object na binanggit, yung ilawan na merong langis. Ang ibig sabihin po niyan, yung langis po na yan ay nagre-represent sa Holy Spirit. Nabanggit dito yung paghihintay. Alam natin na tayo ay nasa last days. Hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. At ano ang gagawin natin habang naghihintay? We are not just waiting. Kailangan maging prepared tayo at ma-fill tayo ng Holy Spirit at maganap natin yung kalooban ni Lord. Ang kinakausap dito ay ang mga nakakilala sa Panginoon, ang mga simbahan. Bukod doon, hindi lang church ang naghihintay sa Panginoong Hesukristo. Kailangan malaman ng mundo na meron tayong hinihintay, ang pagdating ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos in physical. Alam natin naghari ang Panginoong Hesukristo nung siya ay nagkatawang tao at natupad yung plan of redemption. At ito yung layunin ng parabola para iparating sa mga taong hindi pa nakakilala kay Lord. Pero sa panahon natin, marami po ang natutulog spiritual. Maraming gumaganap sa kalooban ng Diyos pero pinanghihinaan ng loob i-share yung gospel at walang lakas ng loob. Why? Because we are not filled with the Holy Spirit. Kasi nga po, ang Holy Spirit ang nagbibigay ng tapang sa atin para ipangaral ang salita ng Diyos. Yung wise virgins nakatulog. Pero pagkatapos magising, merong reserba. Ang ibig sabihin nito, kailangan nating maging prepared. Kailangan natin ng guidance ng Holy Spirit. Kailangan magkaroon ng spiritual awakening sa lahat ng kinapal para malaman yung katotohanan, kasi binubulag ng kaaway ang buong mundo sa katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay magbabalik na madali. Hindi niya na matatanggal na si Jesus ang tagapagligtas natin, our Emmanuel, our Savior. Ang gagawin niya, pasisinungalingan niya lahat ng mga nakalagay sa Biblia. Kaya maraming natutulog spiritual, maraming natutulog sa pananampalataya at hindi nagagampanan yung kanilang gawain. Kasi pag dumating ang Panginoon, the great disappearance, rapture, bago ang pagdating ng ating Panginoon. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng trumpeta. Baka hindi mo pa alam ito,
O kung narinig mo na at nalaman mo na, hindi mo pa rin sinishare yung kaligtasan nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Kasi ang kukunin lang niya sa rapture ay yung mga faithful servant. May iwan yung mga hindi nanumbalik sa Panginoon, hindi nagsisi. Dahil mangyayari dito yung global conflict, yung great tribulation. Kasi maraming natutulog spiritually. At ito yung gusto kong malaman mo, kapatid. Wala na tayong hihintaying last days kasi nabubuhay tayo sa mga propesiya na. At isang makikita mo na sign na tayo ay nasa last days ay magkakaroon ng great apostasy, magkakaroon ng matinding panlalamig sa Panginoon. Hindi lang yon, matinding pag-aabandona sa pananampalataya at kumakalaban ng mga tao sa Diyos. Nakikita mo ba yung mga sign na to? Hindi ito secret. Ito ay obvious nakikita sa panahon natin na kahit ang pangangaral ng salita ng Diyos ay kaaayawan, mismong ang Word of God ay itatakwil. Ito ay mga Kristiyano na natutulog spiritually. Yung katatamaran ng pagdalo, pananalangin, ang pagme-meditate katatamaran, hindi ipapamahagi ang salvation. May inggit sa paggawa ng kasalanan ang mga Kristiyano. At ang pinakamasaklap nito, mawawala ang pananampalataya at tuluyang tatalikod sa Panginoon at gagawa na lang ng mali. Yan ang nangyayari sa ating panahon. Kaya kailangan mong pakinggan ito dahil napakahalaga na ito ang tinuturo ng parabolang ito. Matthew chapter 25 verse 3, ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Nagising ang 10 dalaga at inahanda ang kani-kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Sumagot sila, hindi pwede dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan papasok nila. Isinara ang pintuan. Malinaw yung sinasabi ng parabola na merong maiiwan sa araw ng Diyos kahit ang mga Kristiyano. Dahil ang mga foolish virgins na ito ay mga nagising naman kaso walang reserbang langis. At yung mga natira at nakapasok doon sa handaan, nagre-refer po na makakapasok dito sa langit. Sa ayaw at sa gusto mo, maniwala ka o hindi, ganito yung magaganap. Merong malalaglag sa pananampalataya. Sa dami po ng nangangaral ng salita ng Diyos ngayon, siguro aware na ang marami. Siguro kahit papano, meron na silang glimpse na malapit na tayo sa end times. Pero ito yung problema, hindi naghahanda ang mga tao. Mapapansin nyo, hindi na to tulad ng dati, nakakaunti lang ang mga ngaral. Ngayon napakarami na, even sa social media. Pero anong gagawin ng tao? I-reject nila yung repentance, i-reject nila yung gospel, i-reject nila kahit yung word of God. Sobrang rampant ng immorality. Ang mga namumuno sa simbahan na lihis ang mga doktrina sa kalooban ng Diyos, sobrang pagja-justify sa word of God, picking all the verses na para sa ganansya lang nila. Marami po ang mapapahamak sa panahon natin. Pero dapat tumayo ang mga faithful servant. Kailangan tumayo yung totoo at mga mangangaral na hindi ipapahamak yung mga kaluluwa at mag-i-stand sa huling panahon. Kasi ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Dahil pinakamasakit na maririnig mo kung darating yung panahon sa araw ng paghuhukom na akala mong ligtas ka, yung pala ay hindi. Dahil marami nagmi-minister ngayon na inaayos na lang ang churches, ginagawa na lang ang service for businesses, ginagawa na lang ang mga bagay na yan para sa kanilang ganansya. At ito yung pinakamasakit na maririnig. Verse 11, maya-maya'y dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw, papasukin niyo po kami. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi nyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Malinaw po yung pinapasabi ng Panginoong Jesus. We are in the last days at hindi natin alam kung kailan darating yung araw ng Diyos. Pero kalooban ni Lord na maging handa ka sa pamamagitan ng guidance ng banal na Espiritu. Pwede natin pakinggan ang mga aral pero hindi lahat
pwedeng tanggapin. Pwede nating marinig yung mga mangangaral ngayon, pero itest natin every spirit para hindi tayo malinlang. Maging handa at mapagbantay tayo. Hindi magpapakita si Satan, may sungay at may buntot. Dadayain niya tayo sa pamamagitan ng problema, ng karamdaman, anumang stage ng buhay mo. Ikaw man ay kabataan, nagtatrabaho, o pamilyadong tao, nagmi-minister, o matagal ng Christian, o lumayo ka na sa Panginoon at gusto mong manumbalik. Ito yung strategy ng kaaway. Dadayain niya tayo. Paano tayo magiging prepare? Maging filled tayo ng banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang magre-reveal sa atin ng katotohanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ng Word of God at will ng Diyos Ama ito, kapatid. I hope na ma-share mo to sa iyong mga kapatid, kamag-anak, pamilya, kaibigan. At front lang po yung ating topic. Ang gusto kong mangyari, kapatid, i-share mo yung kaligtasan nagmumula sa Panginoon. I-share mo yung kagandahang loob ng Panginoon. Kaya nakarating ka sa huling part ng video ito at hindi mo pa alam kung paano tanggapin si Jesus, paano magsisi, sabayan mo ako sa isang panalangin. Pikit mo yung mata at sabayan mo ako. Sabihin mo, Ama, salamat po sa oras pong ito. Patawad kung hanggang ngayon nakakagawa ako ng kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang mga bagay na ito. Tulungan niyo po ako na makaganap sa kalooban po ninyo, Panginoon. Patawad po sa mga nagawa kong mali at kasalanan. I pray na lalo kong kasabikan ang inyong mga salita at lalong maranasan ng kapangyarihan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Ilayo niyo po ako sa temptations. Ilayo niyo po ako sa samot-saring karamdaman. Dalangin ko po, tulungan niyo po ako spiritually. Ganun din sa aking pamumuhay. I-guide niyo po ako, Panginoon. Salamat po. Sa inyo ko po binibigay ang lahat na ito. Ito pa ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Comment down below. Amen. Share this video at kung nakatulong sa iyo ito, comment lang po kayo kung may mga tanong kayo at may mga bagay na hindi ako nasabi sa video po na ito. God bless you, kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.